Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. So, makikita natin sa latest satellite image animation na yung tinatayang sentro ni Leon ay nasa karagatan pa. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 735 kilometers pa ang layo, silangan ng kasiguran na Aurora, or sa layo naman na 780 kilometers silangan ng Etiaga Isabela. So, taglay ni Leon ang lakas ng hangin, umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso abot naman ng hanggang 115 kilometers per hour. Ditong nakaraang 6 na oras, kumilos ito sa direksyong westward naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin, ito yung sentro ng bagyo, makapalang ulap sa western at saka southern side ng bagyong si Leon. Kaya kung kumilos pa ito ng palapit sa mga susunod na araw, bagamat offshore pa, ay posible na nga makaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Papakita po natin yung mga lugar na yan mamaya sa susunod na mga slide. Forecast track natin ang bagyong si Leon. Makikita po natin yung sentro ng bagyo ay hindi natin inaasahang tatama. Pero yung area of probability, yung parang apa na kung saan nakapaloob yung center track, nagpapakita na may posibilidad na tumama ito sa either of the Batanes Group of Island or Babuyan Group of Island or hindi. So, kaya nagpa-press con po tayo ngayon ay para bigyang din na regardless of the scenario, kailangan handa yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa northern at saka eastern section ng Luzon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa forecast track na ang bagyo ay posibleng ang maging typhoon bago tuluyang lumapit dito sa may bandang dulong hilagang Luzon at maaaring kumilos ng may kalapitan, pass closely over the Batanes area sa darating na Miyerkules o Huwebes. So itong bagyo ito, hindi rin natin niro-rule out na makaranas ng rapid intensification at posibleng ma-reach niya agad yung typhoon category within the next 24 hours or within 24 hours. So ano nga ba yung mga lugar na may warning signal? Bagamat malayo pa yung bagyo, ulitin natin, yung warning signal number 1, ang lead time nito ay up to 36 hours. Ibig sabihin, hindi po dahil nagtaas na tayo agad ng warning signal ay agad-agad mararanasan. Meron pa tayong lead time na almost 36 hours para paghandaan bago natin actually maranasan yung actual na epekto ng bagyo dito sa mga babanggitin kong lugar. Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, sa may bandang Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, sa silangang bahagi ng Quirino, dito sa northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Catanduanes area. Ulitin po natin, not necessarily agad-agad na may mapag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga oras na ito, the moment na nakataas nga yung warning signal, may lead time pa po. Ibig sabihin may palugit pa para makapaghanda pa tayo. Sa mga susunod na issuance, yung palugit na yun, yung lead time ay dahan-dahang mababawasan habang lumalapit nga itong sentro ng bagyong si Leon sa ating bansa.